para kunin natin ang kanilang side tungkol dito. Ma'am Paeng, magandang umaga po. Rika at Christian sa programang Balita Patan. Good morning, ma'am. Salamat po. Good morning, Ma'am Rita. Good morning din, Christian. At syempre sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Hi, Ma'am Paeng. O, yun na nga po, no, dumalaw si Senrisa sa Kalayaan Island Group at nakatanggap sila ng text message. Although, sinabi din naman niya na ang ating Coast Guard, sumasagot doon sa mga radio challenges. Siya ay nabahala dahil nakatanggap siya ng ganitong text message. Has this been happening for quite some time, Ma'am Paeng? Yes, actually hindi na yan bago. Nung tayo ay naglayag din sa West Philippine Sea, nakatanggap din po tayo hindi lamang ng radio challenges, pero mga text message from China welcoming us daw to their country. Klaro naman ho, itong mga welcome message na ito ay as fictitious and actually very desperate attempt katulad nung kanilang 9-dash line kasi alam natin na yun ay malaking scam at klaro naman sa napanalunan natin 10 years ago na arbitral award na yaang West Philippine Sea at Kalayaan Island Group ay sa atin. Opo. Tayo ang may sovereign right dyan, hindi ang China. So para sa atin itong welcome message, sa totoo lang hindi na bago, but this is another desperate attempt to try to dissuade us from claiming our rights and to push their propaganda. Nasa kanila daw ang area na yan ng South China Sea. Pero klaro nga, sa atin ng West Philippine Sea, at saludo tayo kay Senator Risa for making sure and shedding light doon sa mga pinagdadaanan ng mga residente ng Pag-asa Island. At paano po ito dapat tignan ng mga kapwa-senador ni Senator Risa at ng ilan pa po mga opisyal na medyo taliwas po ang mga pahayag at opinyon kaugnay po ng pinag-uusapan nating territorial dispute dyan sa West Philippine Sea sa Kalayaan Island Group na parang sovereignty ng Pilipinas na parang dinedepensahan pa yung China, not man direct pero based po sa kanilang mga statements? Ayun na nga, I hope this inspires our senators, our political leaders to assert our sovereign rights in the West Philippine Sea. Kasi klarong hindi dapat natin isuko any inch of the West Philippine Sea, lalo na ang Kalayaan Island Group na integral sa West Philippine Sea. Pangalawa, gusto rin natin i-emphasize na itong pagpunta ni Senator Risa, ito ay panalo din ng Pilipino at ng ating ito. Kami po sa ating ito, very happy kami kasi ang mission natin i-normalize ang civilian access to the West Philippine Sea. Ibig sabihin, dapat mas maging regular ang pagdalaw natin sa ating West Philippine Sea, paglalayag, katulad ng ginagawa ng mga mangingisda at frontliners natin at ng ating ito. At gayon din yung mga political leaders natin. Siguraduhin natin na suportado yung mga residente doon and hopefully let's claim our right there. Punta tayo doon. Gawin nating normal ang pagpunta sa West Philippines. Opo. Hanggang kailan po natin nahayaan yung mga ganitong insidente, Ma'am Rafaela? Ano po ang pwedeng gawin ng gobyerno? Kasi parang harap-harapan naman tayong binabastos na sa sariling teritoryo natin. Iba ang gusto nilang pagkakakilanlan natin doon sa lugar na pag-aari naman po natin. Ang pinakamagandang hakbang, lalo na sa ating gobyerno, ay i-assert yung ating sovereign rights in the West Philippine Sea by governing it well. Ibig sabihin nun, ang isang tema na kailangang tutukan natin ay good governance in the West Philippine Sea. Ibig sabihin nun ay siguraduhin may sapat na budget yung mga munisipyo ng Kalayaan, siguraduhin na mayroong infrastructure for the development and welfare of its residents. Kailangan mayroong access to support services, yung fisher folk natin. At gayon din, yung ecotourism at development ng ekonomiya ng mga residente, halimbawa, ng munisipyo ng Kalayaan, dapat masuportahan. Opo. So the best response is good governance in the West Philippine Sea. Ipakita nila na
tayo may karapatang mamuno doon at mamuno tayo ng maayos. Mhm. At maraming ginagawa yung China, katulad na lang ng pag-park nila na napakarami nilang mga barko nga no, sa iba-ibang mga karagatan ng Pilipinas na dapat nating kontrahen. At isa sa mga ginagawa po ng atin ito, yung nag-organize po kayo no, ng dito, nung napakaraming mga bangka na sumama sa inyo para maglayag at puntahan nga nung una, yung magbigay nga po tayo ng mga relief sa ating mga kababayan. May binabalak po ba ulit ang atin ito coalition na some kind of movement just like this para nga rin naman mapopulate din natin the waters na ating pag-aari? So we've already conducted 3 civilian missions to the West Philippine Sea para maghatid ng regalo, ng musika, ng suporta doon sa mga mangingisda at frontliners na pinaka-naapektuhan ng pangapi ng China. This time around, tayo po ay maglalayag ulit this coming summer. Yung detalye po, i-announce namin very soon. Excited na po ako actually i-announce kung kailan. Pero itong summer po ang pinaplano natin. Tayo ay maglalayag sa may Kalayaan Island Group kasi ang mensahe po natin, hindi natin isi-show mo ang Kalayaan Island Group at hindi katulad ng sinasabi ng ilang mga senador at itataguyod po natin ang mahusay na paggogobyerno sa West Philippine Sea o good governance in the West Philippine Sea kasama po ng ating mga kampiyon sa Senado, Kongreso, local government units at siyempre yung mga ordinaryong mamamayan sa society. Sama-sama po tayo both in para pagbutihin ang buhay ng mga nasa pinaka-apektado sa pang-aapi ng China. Alright, maraming salamat Ma'am Paeng. Sama kami dyan sa pang-apat Let's na vote civilian mission. Thank you po, Ma'am. Opo. Maraming salamat po. Salamat po, ingat po. Ang ating co-convener ng atin ito coalition at president ng Akbayan Party, Ma'am Rafaela Paeng David. Talo naman tayo